Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon, Nelson. Magandang hapon, Jen, at magandang hapon sa lahat ng ating kababayan na naghihintay kanina pa ng programang ito. Pero pasensya na po kayo dahil binigyan daan po natin ang live streaming, live coverage ng sinasagawang impeachment trial sa Vice President Sara Duterte. Second day. Pangalawang araw. Yes, At ngayong araw na ito, nag-present na sila ng kanilang unang testigo, Jen. Uh-huh. Ang testigo nila ay isang expert sa cyber, sa computer. Cybercrime ba yun? Mga ganon, something. Si NBA agent Kalilong. Oo. Ayun. Na siya po ay sumailalim sa 2 weeks na extensive training. Ba? Ayan, binigyang in-emphasis yan. At siya nga po yung nagpapaliwanag dun sa mga video na kanya mismong ni-record tungkol sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na mga pagbabanta. Ayan. Yun naman ang pinatutunayan nila. Bahagi ng kasong isinampa sa pangalawang Pangulo. Ang ibig sabihin, pinapatunayan lang na existing. Authenticate. Meron talagang video na gano'n na nangyari. Authenticated at gusto nila patunayan na yun ay talagang sinabi ni VP Inday Sara Duterte. Ano pa lang, medyo mahaba po ang talakayan dahil ganyan po talaga kasi kapag yan pinag-uusapan sa korte, this time impeachment court, hindi pwedeng basta-basta na lang magtatanong kayo. May tinatawag nga na procedure. Hindi ka po pwedeng lumabag sa rules of court. Hindi pwedeng magtanong ka ng kung ano-ano. Kaya nami-miss ng marami ng mga nanonood si Senador Rodante Marcoleta. Oo nga sayang. Parang walang buhay, no? Kulang kasi. Kasi nga, kahit na i-pro or anti, iba pa rin talaga pagka merong, kumbaga, may tahiran. At saka yung, diba? Alam mo talaga yung proseso, kung paano dapat ginagawa. Nakikita ninyo, siguro napapansin ninyo, na ang madalas lang magtanong si Senador Alan Cayetano. Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, at yung iba kung ano lang, di ba? Mga abogado talaga. Sila mga abogado. Kasi siyempre, kung hindi ka lawyer, nakakahiya kasi dyan yung magtatanong ka tapos palpak pala, no? Katulad nung ibang nagtanong, wag na nating banggitin, bandang uli na pag kakasunduan ng mga abogado na wag mo muna itanong yan kasi dito pala. Pangalawang araw pa gusto tapusin na kagad. Parang gano'n, no? Kasi nga, kaya naman yung iba, hindi na nagtatanong. Yes. Ayan po yung nangyayari ngayon. At it is very early to tell na, ang galing nung prosecutors, ang galing nung depensa, ang galing wala pa. Sa social media, yan ang labanan ngayon, ha? Kahapon lang, eh. Ano pa lang, introduction pa lang, sabi, pakahina naman ng depensa. Matatalo yan kung mahina ang depensa. Mayroong bumanat kay Attorney Season. May pumuri naman kay Attorney Season. Ang sabi diba, yung babae, diba, sa Attorney Season yan, diba? Ang sabi nung isa, ano nga yun? Nako, yung Attorney Season, mukhang ano daw yan? Yung mahaba buhok, di ba? Yung AI naman, ayaw ko. Sadako. Parang, ayaw ko, doon sila napupunta. No? Sa mga itsura. Doon napupunta ang labanan ngayon sa social media. Napansin yung, laway ba yun? Ayaw ko sanang pag-usapan, naninindig ang balahibo ko. Hindi kasi, yun kasi napapansin. Yun nga. Ang ibig natin sabihin dito, importante talaga, meron kang dyan yung sa presentation mo, pati itsura, tinitingnan. Composure yan. Hindi lalo yung buong mundo nanonood dyan. Pero mundo. Higit sa lahat, importante dyan ay yung mga sinasabi nila. Yung mga argumento, kontra-argumento. Minsan kasi
Kasi dyan sa korte, may mga strategy din po yan. Meron. Parang basketball yan eh. Oo. Huwag mo muna isusot, huwag mo muna isusot. Wag. Dribble ka lang muna. Oo. Baka may mga ganyan, huwag yung sabihin, ay, pangit na sagot. Ay, ang galing magtanong nito. Hindi, akala nyo lang yun. Ang labanan dyan hindi naman ito yung pagandahan na kung ano pa man. Hindi po. Minsan, masarap pakinggan ito sinabi nito Oo. Maganda boss ito Ito siya, puro post ng post ito. Nakakainis Ang problema natin dyan, Jen, yung mga senator judges, yun nga, ilan lang abogado. Aha. So hindi rin nila naintindihan yung kung paano sila yun ang kaibahan sa impeachment no. Yun. Hindi lawyers ang karamihan sa mga magpapasya. Yun na nga. Kaya kung minsan pwede silang magpasya base sa emosyon lang nila. O Totoo. kaya yung iba dyan, may pasya na, hindi pa nga nagsisimula. Ayaw naman. Ang iba dyan, hindi pa nga nagsisimula. Alam mo na kung ano yung iboboto nila. Na hindi nga pakikinggan yung ano yan. Hindi pakikinggan yung pagdinig na yan. Meron nga nagpo-post na, nako, pagka yan acquit, people power tayo. Ano na kagad ganun Ay, hindi yan. Nagbibilang lang sila Oo nga. Ito ang niya pwedeng bumoto ng no, ito pwedeng bumoto ng yes. Ay, bang ko ba? Yun agad ang ano. Pinag-uusapan nila ngayon. Wala Ba't pa tayo nag-impeachment na proceedings na ganito, no? Parang, alam mo, Jen, ha? Oo. Ito pagka inisip-isip mo, bakit nga ba mag-i-impeachment pa kung sakali na ang pagbabatayan natin ay yung 16 votes ay conviction. Oo. Ibig sabihin may sala, guilty, kapag ka 16 votes, di ba? Yung 2/3 Yes. of the all Oo. members. Kung bibilangin natin sa ngayon ay kung ang labanan dito ay majority versus minority, kasi noon pa, hinati na nila yan Nasa ang banggit nila, ay itong mga minority, ito yung pro-Sara to, pro-Duterte to. Nako, Itong majority, anti-Duterte. So kung pagbabatayan natin yon yung filosofiya na yon, napakahirap nga namang i-convict. Di sana sige, magbotohan na lang tayo. Ano ang boto nyo? Huwag na Napakahirap, tayo. diba? Kasi di-divide pa natin ang sambayan ng Pilipino. Eto ang tanong, Jen. Oo. Kung mahirap palang i-convict si VP Sara Duterte dahil Oo. magbibilangan lang, bakit itinutuloy-tuloy pa itong impeachment trial at mukhang mahaba nga no? Kasi yung video pa lang ang pinag-uusapan, authentication, matatapos na yung di ba? 2 hours pala yun kung buo. Oo. Portion na lamang, 2 minutes. Pinagtalunan pa nila. Siyempre, Oo. edited yung 2 minutes, di ba? Ako naisip ko lang dyan na oo nga naman, kung may impeachment trial, anong ginagawa ng Senado? Ay di nakatutok doon sa proceedings. Meron ba silang ibang magagawa pa? Sana naman meron. Bagamat ngayon kasi tapos na kanilang kumbaga nakareses sila Di ba may special session? Tapos na rin ba yung special session? Wala sila ngayon. Talagang impeachment lang sila. Yung special session, wala na? Wala Ibig na. sabihin, sa special session, waling-waling lang talagang... Tsaka yung 13 lang talaga. Ipinormalize lang nila yung 13. So, niloko lang tayo nung mga nagsabing ito ay para sa krisis ng bayan. Kasi waling-waling, yanin natin yung waling-waling sa krisis. Siguro gawin pa may pa. Dahon ng waling-waling. Niloko nyo kami. Talaga Yun lang, naman, yun lang. hindi pa nila inaamin yan. Niloko nila tayo, Jen, ha? Wala pa umaamin. Para sa kanila, hindi niya panluloko yun Hindi, sabi nila, emergency, merong gagawing mahalagang batas Meron nga. Wala naman, waling-waling. Doon na tayo sa punto. Alam naman nating matagal na nila. Kasi ang kanilang formal session, magbabalik pa sa araw ng SONA Kaya ngayon talaga focus sila ngayon sa impeachment. Iwanan na natin yon dahil sa matagal naman nating alam na niloloko tayo. Nagpapaloko naman tayo. Wala tayong magagawa Eto. Bakit kailangan ng impeachment na 95 days to, di ba? Sabi nila, tinatayan nilang ganon. Hindi naman 95 days na araw-araw yan. May mga patlang-patlang yan Pwedeng umikli, pwede parang humaba. So doon sa napakahabang panahon na yon, eto na, tingnan nyo kung bakit nangyari yan. Nakakulong si Marcoleta. Nakakulong sino pa bang mga nakakulong? Jinggoy.
Wala si Bato. Bato. Oo. Wala ng ICI, di ba? Oo. Burado na yung ICI eh. Wala na, Tigil na. Oo. Wala ring investigasyon sa House. Oho. Merong Blue Ribbon Committee, pero wala ring investigasyon Wala nang kasi investigasyon. busy sa impeachment. Ayun na nga, yun na. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, yung pinapangarap ninyo na maimbestigahan kung sino ang mastermind sa flood control Ay, wala na. ay wala na. Wala na. Sino na lang, ito mahalagang Oo, tanong, ha? oo. Sino na lang ang pwedeng mag-imbestiga ngayon ng flood control dahil wala na, nalipol na lahat eh, di ba? Wala na. Eh, yung Senado, busy sa impeachment eh. Oo. Sino na lang, Jen? Wala akong maisip. Wala na may interest. Meron pa. Meron pa ba? Sino? Si Ombudsman, Boying Rimulya na lang. O, di napakapatas nga naman laban, di ba? Iimbestigahan daw ba niya? Bagay yung ICI papers, ibibigay na sa kanya. Ito yung ibibigay- na sa kanya. O kaya nga, kung si Ombudsman Boying ay patas. Oo. Patas ba siya? Siya ay tapat sa tungkulin. Oo, Walang bagay kinikilingan. niya. Oo naman. Walang pinoprotektahan. Oo. Hindi pinagtatakpan ng flood control. Oo naman. Tama. Umasa tayo na talagang makikita at matutunto natin ang talagang mga nasa likod nitong pagnanakaw na ito sa Kabanambayan. Kaya nga rin nila kinuhang state witness si Secretary Manny Bonoan para ituro si Speaker Martin Romualdez. Ganun ba? Yun ang sinabi ni Ginoong Clabano. Kaya lang. Yun ang talagang proseso doon. Talagang sinatin nakikita daw nilang paraan. Kasi ang pagkakaalam ko, kukunin kang state witness dun sa nakapile ng kaso, di ba? Yes naman. Oo. Ewan kung hindi ko masyado alam eh. Kasi ang kaso yata nila ay yung sa Bulacan eh. Oo. Anyway, hintayin natin, di ba? Habang si Ombudsman Boying Rimulya ay hindi natin kinakakitaan ng patas na pagtanaw Oho. at pagtrato sa mga kaso, katulad nito, inuna niya yung mga nag-iimbestiga sa flood control eh. Ayun Kaya ngayon, ang mga tao nag-iisip-isip, paano magiging patas yan? Paano magiging... Kasi nga siya na mag-iimbestiga siguro, kaya niya pinakulong si Senador Marcoleta. Huwag na kayo magpagod. Wag na, ako na. Ako na lang. Magpahinga na kayo dyan sa kulungan. Yan. Ipaubayan nyo na sa akin to. Yan. Baka yun ang direksyon. Kasi meron sila mga hawak na witnesses eh. Si Yusek Bernardo, state witness. Si Henry Alcantara, state witness din ata. Yun nga. At ang latest nga, itong si Secretary Manny Bonoan, witness na rin. Kasi daw pagka nakita na nila yan, ituturo na ni na Secretary Manny Bonoan at iba pang witnesses, Matutunto na. matutunton. Ay, ibig sabihin nito, pumanatag na muna tayo. Dahil si Ombudsman ay mapagkakatiwalaan. Kung siya ang tatanungin, siguro, yun ang kanya gusto sabihin. Yun ang ano. Yun siguro. Tingnan natin. Ano, ha? Kasi, yun ang direction ata nila, ay maituro daw si Speaker Martin dating Speaker Martin Romualdez. Hindi ko alam kung talagang yun ang kanilang direksyon at kung kailan yun. O baka niloloko na naman tayo. Ay, wala. Kapag ka ba ikaw ay... kapag ka ba ikaw ay... Kasi madalas ito mangyari sa mga babae, no? Ganon? Ilang beses po sa mga may boyfriend, ilang beses ba kayo pwedeng lokohin para bago nyo sabihin, ayoko na talaga sa'yo? Ganon. Ang hirap sagot sa... Wala ba tayong sign language interpreter dyan? Wala. Wala tayong sign language interpreter. Sana matanong sana natin. Oo nga. Di ba? Kasi, Jen, sinabi ni Yusek Claire Castro, kasi nakulong na nga si Mike Defensor, di ba? Mike Defensor. Yun nga, yung mga kasama, doon sa na-plunder sila. Ang sabi ni Mike Defensor, tingnan nyo, mga babayan, nauna pa kaming nakulong. Kami yung nag-iimbestiga. Kami pa ang ikukulong. Kami nananawagan ng katotohanan, accountability, etc. Ang sabi ni Jose Claire Castro, kasi hindi kayo masyadong mabilis magbigay na ebidensya. Ayun! Diba? Hindi nyo dapat
kung binilisan nyo, Oho. edi napakulong sana natin yung mga Kung tinuturo sino-sino yung nyo. mga, oo nga naman, ano? Ito, pakinggan natin. Meron po siya salita. May Yung pahayag siya si Auntie Claire? Oo, kahapon May yata. panawagan siya doon sa reaction niya to kay Senador, kay ano Congressman Mike Defensor. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Auntie Claire? Ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamilya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Ayun. Ayun. So yung investigasyon ng ICC, paano ngayon yun, Auntie Claire? Wala. Mabagal din. Wala. At saka, Jen, so ang trabaho pala ni na Mike Defensor, sila mangalap na ebidensya. Sila ang magporsige. Sila na pala ang complainant ngayon. Ano? Parang sumakit ang ulo ko. Di ba ang Pangulong Bongbong nagpa-investigate Ayan yan? nga. Di ba? Bakit sina Mike Defensor ang paghahanapin mo na ebidensya? Kasi kung porsigido ang gobyerno na makita kung sino ang mga nasa likod nito, edi kayo maghanap na ebidensya, di ba? Sana ang lahat ng ahensya, Oo, magtutulong-tulong. ang tawag doon, all Government approach. Oo. yun, di ba? Kaya lang dyan, ito nangyari. Oh. Di ba ang mag-iimbestiga dapat kung investigation, edi National Bureau of Investigation. Abi dapat. Investigation eh. Siyempre. Ang problema mga kababayan, nang pumunta itong mga testigo sa NBI, ano nangyari? Balikan ho natin kung ano yung nangyari. Eto si NBI Director Melvin Matibag. Ito yung nangyari. Babalikan lang natin para maintindihan ni Yusek kung bakit hindi nakapagbigay na ebidensya. Ito kasi nangyari. Sige nga. Merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 at May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Maris, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Maris na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga, lumabas mag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito at permado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para ibistehan ulit yung miyembro ng 18 Maris na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Doon po sa alok na pera, paano po yung... Ayun na nangyari dyan, ha? Kasi medyo mahaba-haba pa yan, eh. So, yung nagre-reklamo, sa ngayon na iniimbestiga. Isa daw doon sa 18 Marine, dati sundalo. Kasi may nagsabi daw, hindi, may nagbayad dyan, eh. So, ang inimbestiga, ang mas pinaniwalaan niya, yung nagre-reklamong isa, na meron daw nagbabayad. Nagbayad sa kanila, si Mike Defensor daw. Paano dyan? Halimbawa, may lumitaw na naman. Hindi, yung nagsasabing binayaran yan, may nagbayad din dyan. Hindi na yung matatapos, di ba? May counter-offer eh. May counter-offer. Ang mga nangyari ho kasi, kung titingnan mo, may pattern eh, di ba? Orly Gutesa. Mula kay Orly Gutesa, yung magtuturo, yung testigo, kinakasuhan eh. Di ba? Wala, harassment talaga eh. Yung mag-asawang Diskaya, di ba? Ayan, Nagsabi ng mga pangalan. Naunang nakulong, naunang nakasuhan. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin mag-asawang Diskaya. Yung ibang mga kontraktor, wala pang kaso. Hindi ba? Yun na nga. Itong 18 former soldiers, Naku, tagtad ng kaso na yan. Tagtad ng kaso yan, ha?
Mismong NBI yung nag-investigate. Hindi ho yung ibinubulgar nila ang tiningnan, kundi ang ununa ay meron daw nagbayad sa inyo eh. Oo. Ganun muna. Hindi mo tinanong, totoo ba yung sinasabi ninyo? Yung binubulgar ninyo? Yun. Di ba? Oo. Ito pa, Jen, ang masaklap. Mismong ang gobyerno ay binaliwala yung testimonya yung 18 eh. Mukhang questionable raw, sabi ng NBI. Hindi talaga dinownplay nila. Oo. Ito si Yusek mismo may sabi. Si Yusek ba? Oo. Sino? Auntie Claire? Ito parang may government All of government approach. All para i-downplay yung testimonya nung 18. Ito pakinggan ninyo yung mga nauna ring pahayag ni Yusek. Dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakabansa sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po nagtawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan. Ayan po talaga yung nangyari, di ba? Dina-downplay. Talagang pinapahina. Kasi nga naman, pagka tinawag mong former soldier, mga dati sundalo medyo yung Yung level ng yung kanilang- credibility. Yes, oo. Pero pagka ginawa mong kargador, basurero, minamaliit mo, di ba? Hindi, mga ano lang yan eh. Huwag natin paniwalaan yan. Parang ganun ang dating. Ano? Ganyan po ang nangyari. Kaya yun sa sinasabi nyo na, hindi nyo binilisan ng mga ebidensya. Paghanap ng ebidensya, pagsampan ng kaso. Kasi Tama naman, ano? panay kasi ang harang ninyo, di ba? Dinownplay nyo pa. At ang hinanapan nyo ng matitibay na ebidensya ay naghahanap ng katotohanan. Tama. Nabaligtad po eh. Ay, nako. Kaya ang mga tao ba, Jen, ay masisisi natin na mag-isip na lahat na lang ng paraan ay ginawa ninyo para pagtakpan itong flood control scandal na ito. Hindi mo. Kasi mukhang yun talaga ang naitatanim sa isip nila. Nelson. Di ba? Yun talaga ang iisipin nila dyan. Kahit Di ba? kahit kasi isang pangyayari na masasabi mong okay, ito matutuwa na tao nito. Aha. Kasi eto na tayo eh, di ba? Sinabi ng Pangulo, 15 yung contractors, 15 yung kinasuhan. Sinabi ng senador na merong mga kontratista. 67 contractors. Ay, merong nakasuhan na 5 o 10. At least meron tayong mga babae, 0. Paano naman tayo maniniwala, di ba? Aha. Hindi, meron daw. Yung diskaya nga lang daw. Kaya kasi nga sila yung nagturo. Paano kung walang tinuro ang diskaya? Baka wala rin Kung nanahimik pala yun. di ba? Baka siguro nag-isip-isip sila. Dapat manahimik na tayo. Kaya ang nangyari dito, wala nang gustong magsalita. Ako nga sabi ko, imbestigahan din nila talaga yung legacy. Kasi yung legacy doon, ikukumpara mo sa iwan ko lang totoo ikukumpara mo doon sa diskaya. Wala daw, barya daw yung diskaya kumpara sa legacy. Ang naging problema lang kasi ng diskaya, naging tag doon yung binuyang-yang nila yung kanilang kayamanan Kaya naging hot item sila Pero yung iba daw, walang talaga. problema yan dyan kung binuyang-yang nila yung kayamanan nila. Pero kung wala silang tinuro, wala silang kaso. Totoo. Wala. Baka tinuro lang sinong may pakanan nito. Si Senador Marcoleta. Baka malaya yung mga yan, di ba? Sigurado. Baka state witness talaga yun. Kaya nga. Kasi hindi nila tinanggap na state witness kasi baka ituro ko sino-sino Yun nga. Magturo ng totoo Kaya nga, di ba mapapansin nyo, noong gusto siyang gawing state witness ni Senador Marcoleta, sabi ni Secretary Boying Rimulya noon, hindi, magsoli muna kayo. Magsoli, kailangan nyo isoli.
Ngayong ombudsman na siya, ginawa niya si Secretary Bonoan na state witness, nagsoli ba sa ano? Walang offer. Kahit piso, di ba? Wala pang offer. O baka may offer na hindi natin alam. Yun na nga. Ayun ho, mahirap, di ba? Yun na nga. Mahirap po yan kasi... Maraming offer talaga dyan. Di Ay- na. Ang ibang yan, nag-offer nga ng 1 bilyon. Ah, Sabi nung isa, ba't 1 bilyon to sa uli mo kumuha ka ng 8 bilyon? Ibig sabihin, tumubo ka pa. Ang laki pa rin ng kinita mo. Hindi pwede yan. Oo. Pinakamabuti maglakbay muna tayo. kaya nga yung mga tao gusto na lang maglakbay lahat no? Yun na nga. Umalis na ng Pilipinas Saan Hindi. pupunta? Sasakay doon ng barko, papunta Metro Manila Dito? Dito. May surprise na naman ba? Maglalakbay po ba kayo? Sa pamamagitan ng sakyang pandagat, panoorin niyo po ang paalalang ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda na pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga barangay, mga kasambahay, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa ayaw hong lumabas, ay pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun ang Pure Gold Mobile. Sa araw na ito'y birthday pala, Nelson, ni Ginoong Lester Chu. Oy! Sir Lester, alam mo bang parang malapit ng kalooban ko rito. Naman. Pakabait itong mamang ito, no? Siya po ang Vice President for Marketing ng Salem Bed, Ayun, Nelson. oo. Ay, kaya pala, Sir Lester, happy birthday po sa inyo. At sana po ay okay kayo. Ng aming panalangin ay malusog na pangangatawan at patuloy po ibiyaya sa inyong masaya at maligayang tahanan, ha? Binabati rin po kayo ng inyong mga sales supervisor sa pangunguna po ni Cheryl Tamayo. Yan. Sir, happy birthday po. Sabi naman ni Kuya Oji Jonko, Jen, birthday ng aking may bahay. Leila. July 3. July 3 pa pala. Advance, happy birthday. Ayan, si Ate Laila Jonko, July 3, at ang anak na si Seth Jonko, July 7 naman. Ayun. Sabi naman ni Kuya Abet Malate, ulitin daw natin yung ating pagbati kanina. Saan nga ba yun? Ayan.
Yun, mga taga-Kapas Tarlac, Kaalan Ocampo, mula po kay June at Jaja Galamay ng Kapas Tarlac. Maraming salamat po. Ayan. At ang Kaalan de la Peña ng Madrid Sur, dyan sa Spain. Yan. Wala na tayong oras. Wala na oras. Ang Ang bilis bilis na. natin. Ganun talaga. Oo. Meron tayong tinututukang impeachment. Ano ha? Pero at least kahit paano, 30 minutes nakapagsaga ng mamamayan pa rin tayo. Pero patuloy ho kayo tumutok ha. Kasi live pa rin po yung ating mga balita at yung impeachment. Hindi pa rin po natatapos yan. Ano, ha? Ito na po ang ating palatuntunang saga ng mamamayan. Ang programang paborito ng bayan sa umaga naman, alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!